Good afternoon sa inyong lahat mga kapatid at kami po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon sa panibagong araw na pinagkaloob sa ating Panginoon. Patuloy tayong iniingatan, bine-bless, pinapakain at tinutukuran ng ating Panginoon. Amen po ba? Di ba natutuwa mga kapatid? Ang ating Diyos mga kapatid, hindi siya napapagod. Di ba natutuwa mga brothers and sisters? Ang Diyos ay matapat, bagamat hindi na tayo nagiging matapat sa Kanya. Palakpakan natin ang ating Diyos. Hallelujah! Praise God! Okay, brothers and sisters, without further ado, if you have your Bible, please turn to the book of John, chapter 16, John 16, verse 33. I have told you these things so that in me, you may have peace. Because in this world, you will have trouble and tribulation. But take heart, I have overcome the world. Shall we all close our eyes and bow our heads and ask for the presence of God? Father in heaven, Lord Jesus, we praise and worship your most powerful and ever-living name. We pray, O Lord God, that you will release an anointing that will set the captives free. We pray that you will release an anointing, O Lord God, that you will restore the sight to our blindness, O Lord. Release an anointing, O Lord God, that will purify our hearts and make the devils run away from this place and over our lives, O Lord God. We heal the sick, restore life, restore faith, restore hope. We pray, O Lord God, that you sanctify our hearts today. Help me, Lord Jesus. Help me to the power of your Holy Spirit to preach your word with clarity and in might. We pray, O Lord God, that you will give us understanding. If you will not teach us, we will never understand. If you will not move, nothing will be done, Lord God. We depend on you, Jesus, that you will speak into our hearts. Restore the joy, the strength, and the love in our hearts. And these we ask in victory. You do not have to wait to see what you will do. Now, Lord God, we thank you, Lord God, for what you will about to do in our lives. And this we ask by faith in Jesus' name. Everybody say Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Come on, let's put our hands together to praise God. Hallelujah! 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 Everybody shout hallelujah! Everybody shout I'm blessed! Everybody shout I'm blessed! Everybody shout to your heart I'm blessed in the name of Jesus! Hallelujah! Ako'y pinagpala sa pangalan ni Jesus! Hallelujah! Okay, you may all be seated please in the presence of the Lord. Okay, for all those first-timers in this place, I would like to introduce myself to you. I'm Pastor Onassis of Jesus Christ of God Benevolent Church, and I'm so thankful and highly privileged of the Lord to be the servant of the Lord, by the grace and the goodness of God, to share the powerful and ever-living word of the Lord. Amen. In introduction, brothers and sisters, tribulation is inevitable and a must to a Christian. Amen po mga kapatid. Bawat isa po sa atin po mga kapatid, whether you are 9 or 92, whether you are rich or you are poor, whether you are male or you are a female, whether you are prepared or not prepared, all of us, brothers and sisters, will undergo the word tribulation. Pag sinabing tribulation po mga kapatid, pagsubok. Sabihin mo sa kapatid mo, lahat tayo ay dadaan sa pagsubok. Hindi pwedeng magpa-proxy. Hindi pwedeng magpa-represent. Ikaw na lang muna, mauna ka muna, pag-pray muna ako. All of us, brothers and sisters, we have a date for trial of our faith. Amen po ba mga kapatid? Bawat isa sa atin mga kapatid, isang bagay na hindi tayo makakawala. At hindi tayo makakaiwas po mga kapatid. At bilang Kristiyano po mga brothers and sisters, sometimes we think that being faithful to God is an excuse to escape the word tribulation. Wala pong masama mga brothers and sisters na tayo po ay magpakatuwid, magpakaayos sa harapan ng ating Panginoon. Dahil yan po ang kalooban ng ating Panginoon.
The Bible says in Psalms 34 verse 15, the eyes of God is on the righteous, and His ears are attentive to His cries. Ang mga mata daw po ng ating Panginoon ay pirming nakatuon sa mga matuwid. Sino po ang nagpapakatuwid mo? Sabihin, praise the Lord. Marami po tayo mga battles po, mga brothers and sisters. Marami tayong mga kinahan. But the Bible says we are righteous before the Lord. We are righteous not because we are perfect. We are righteous not because we are not sinning. We are righteous because God is our righteousness. Tayo po mga kapatid ay nagiging matuwid sa harapan ng ating Panginoon. Dahil tayo po mga kapatid, tama ang ating pananampalataya. When you say you are righteous, tama ang iyong pananampalataya. Dahil ang pananampalataya natin ay nakasandal sa pangalan ni Jesus. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God. Hallelujah. At ang sabi po natin, Panginoon, ang mga mata daw po ng ating Diyos na buhay ay nakatuon. The eyes of the Lord is set sa mga na lumalaban sa pananampalataya. And the Bible says, at ang kanilang mga tenga, at ang tenga daw po ng ating Panginoon ay piling nakatuon sa ating mga daing. Marami tayong mga dinadaing sa buhay. Minsan, financial, minsan emotion. Sometimes we have a lot of cries before the Lord. But the Bible says, every tear you cry, every disappointment, any frustrations, just cry out to the Lord, and God is mighty to save. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God. And also the Bible says in Psalms 34 verse 19, the righteous may have many trouble. Sino po ang marami mga trouble? Magsabihin, praise the Lord. Marami tayong mga trouble po mga kapatid. But God said and promised upon us that the Lord delivers them from all. Kaya daw tayong iligtas ng ating Panginoon sa lahat ng ating mga kabigatan. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Praise God. Kaya kang i-save ng ating Panginoon. Hallelujah. Huwag ka lang magduda sa ating Panginoon. That is why, brothers and sisters, kailangan po mga kapatid, we have to put it in our hearts that even if we are Christians, we are not spared from tribulation. Amen. Sino nagsabi sa iyo na walang pagsubok ang Kristiyano? Pakitanong nga sa katabi mo, sino ba nagsabi sa iyo? Saan mo ba nabalitaan? Sino ba nag-text sa iyo? Sino ba nag-tweet sa iyo? Sino ba nag-post na sa Facebook na ang Kristiyano ay walang pagsubok? Amen po ba? Kaya minsan po mga kapatid, ang buong mundo ay may pagsubok. Lahat ng tao ay may pagsubok. Pero kapag ang Kristiyano na may pagsubok po, wala tayo ibang ginagawa kundi, Lord, bakit? Lord, basket? Lord, basket? Lord, basket? Lagi pong nagiging basket po mga kapatid. Why? Hindi natin matanggap na tayo po ay may pagsubok. Pero yan po ay isang katotohanan po mga kapatid. Why? Basta may pangako ng Diyos, may proseso. Sino ang gusto ng pangako ng Diyos? Lahat tayo ay dadaan sa proseso. If you have a promise before God, we have to undergo a process. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God. Hallelujah. We have to understand, brothers and sisters, whether you are anointed, whether you are preaching, you are teaching, you are singing, you are attending, brothers and sisters, no one is spared from tribulation. Why? Because, brothers and sisters, tribulation has a purpose. May dahilan ang bawat pagsubok na pinaintulot sa atin ng ating Panginoon. Pinaintulot ka sa problema sa financial, may dahilan ng Diyos. Pinaintulot ka sa problema sa emotion, may dahilan ng Diyos. Nagkaroon ng karamdaman ng iyong anak, asawa at kapatid mo, o di kaya ang karawan mo, may dahilan ng Diyos. At ang Diyos, mga kapatid, pag pinaintulot ka, sasaluhin ka rin na. Palakpakan natin ang ating mga presya. At ang feel the power of God. Mabuhay ka lang sa pangako ng Diyos. Tumayo ka lang sa pangako ng Diyos. At hindi ka lang bibitawan. Huwag mo rin bitawan ang pananampalataya mo. Dahil ang pinaka-importante nangyari sa buhay mo. The best thing that ever happened to us is not when you have a job.
Huwag ka nang kumanta, natutulog ba ang Diyos? Kailanman hindi natutulog ang Diyos. Wala man tayong nakakatulog, pero kailanman habang natutulog tayo, iniingatan tayo ng Lord. Why? Because we are special people. We are the apple of the eye of God. Hallelujah! I want to say, woo! I want to say, praise the Lord! I can feel that something's going to hit this place like it has never hit before. Hallelujah! I can feel the glory of God. Marami na uwi sa atin. We will be blessed. Marami na labas na mamaya. Pumupunat kita sa magpapala ng Diyos. Maraming gumagaling ngayon. Kanina walang nag-worship na sa Lord. May nangyayari na. Hallelujah! Hallelujah! Oh, brothers and sisters, we need to understand that all of us, we have a tribulation to face. Hindi tayo mawawalan ng trouble, pagsubok. May isang lugar na wala na po silang pagsubok at ng lahat ng tao na andon ay payapa na. Yun po ay yung tinatawag na cemetery. Pag yung paa natin nagpantay na, payapa ka na din. At kaya huwag mo nang hintay na magpantay pa yan para maging payapa ka. Dahil kapag may pananampalataya kang buhay, may problema ka, ang Diyos ang iyong kalakasan. Palakpakan natin ang ating Lord. Kasama kayo sa Malaysia, malayo kayo dyan, malayo man kayo dito, naaabot kayo ng pag-ibig ng Diyos. Hallelujah! Pero gusto natin ng pangako, pero ayaw natin ng proseso. Gusto natin ng pangako, hindi naman sa napaman. Yung kapatid natin na tumanayo kanina, hindi naman siya bigla na lang pinagpala ng Diyos eh. Hindi naman siya naka-discover ng Yamashita dito sa Singapore eh. Amen po ba? Meron siyang pinagdaanan. At alam ko, marami sa atin po, may pinagdadaanan tayo ngayon. All of us, we are going through certain tough situations in our lives. But if you will open up your eyes, you will open up your heart, and you will let the voice of the Lord penetrate your soul, things will change for the better. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. That's the purpose of Daniel. In the book of Daniel, the Bible says, Daniel 12 verse 10, many will be purified. Marami daw ay ipupurify. Ano ba ang purification sa Tagalog? Pag sinabing purification, nililinis. Pag sinabing purification, inaayos. Pag sinabing purification, tinatanggal yung mga basura, tinatanggal yung pangit. What I mean by this? Tribulation is allowed by God to come into our lives, to purify us, and to make us spotless and refined. Ang pagsubok ay pagpipino. Sino ang mahilig sa pipino? Magsabing praise the Lord. May iba nagpipation, nilalagay pa po sa mata ko, cooling down. Amen po ba? Ang pagsubok na pinahintulot sa atin ng Panginoon. Alam ko may krus ka ngayong binibitbit. Amen po ba? Minsan ay tatago natin, magaling tayo magtago mga kapatid. Kaya alam ko bigat ang bigat ka na. Pinahintulot ng Diyos yan. Why? Kasi may pinipino sa atin ang ating Panginoon. God is purifying us. Why? Because God is pure. Palakpakan natin ang ating Lord. Like Father Lexan yan. The entire church of God will undergo a process of purification. Amen. And the number one purifier of our lives is tribulation. And purification is achieved through fire. Pag sinabi mo mga kapatid, pinupurify ka ng Panginoon, pinapadaan tayo lahat sa apoy.
Amen. Fire is used so that it can produce and cook something. Subukan mong kumain ng manok na hindi naluluto. Amen. Kulang ka na lang ng sibat, mga kapatid. At latihan. O di kaya mangyan po, mga kapatid. Subukan mong kumuha ka ng baka, hindi mo lutuin. Amen po ba? Hindi ka kakain, pero nalang kung hapon ka, mahilig ka sa hilaw. Amen po ba? Pero mga brothers and sisters, fire is used to cook something. At ayaw ng ating Panginoon na tayo po ay hilaw. Sabi mo sa kapatid mo, ayaw ng Lord ng hilaw. Kaya lahat tayo mga kapatid, pinapadaan sa apoy. Why? Para tayo ay makumpleto. Because fire will complete us. Palakpakan natin ang ating Lord. God is not killing you. God is not burning you. He is just cooking you. Amen. Amen. And secondly, brothers and sisters, fire is a way to purify. If I'm not mistaken, brothers and sisters, if you have a jewelry or if they find a certain gold nugget in a mountain, they're gonna get this gold nugget and put it under a furnace. Ilalagay nila o di kaya itatapat po nila sa mainit na apoy ang isang bato na ito. At yung init ang magpapalusaw dun sa ginto para yung ginto ay mahiwalay sa mga bato-bato. Amen po ba mga kapatid? Dahil ang apoy ay nakapagpapahiwalay sa mga madudumi. Because fire has the power to produce something pure. Palakpakan natin ang ating Panginoong Besa. That is why in the book of Daniel chapter 3 verse 19, then Nebuchadnezzar was furious with Shadrach, Meshach, and Abednego, and his attitude towards them changed. He ordered the furnace to be heated 7 times hotter than the usual. Sino po ang medyo naiinitan na sa kanyang pagsubok? Masabi, praise the Lord. Sino po ang medyo pinapawisan na mga kapatid sa kanyang paghihintay, sa kanyang pasok? Sabing amen. Sino po ang naghihintay na mga kapatid na mag-file ng divorce? Masabing amen. Hindi ka ngayon makapag-amen ba? Amen po mga init ka na. Amen po mga kapatid. Pero huwag ka mag-alala. Magpasalamat ka. Baga magkainitan ka. Pinapawisan ka pa. Dahil ang buhay, pinapawisan. Palakpakan natin ang ating Lord. Ang buhay, pag tinapat ko sa init, pinapawisan. Ang patay, pag tinapat ko sa init, naluluto. Anong gusto mo? Pawisan o masunog? Pawisan ka na lang. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God! Hallelujah! Kasi nito mga kapatid, pag may apoy sa ating buhay, ibig sabihin, pinapainit lang ng Lord ang iyong pananampalataya. Sino po bang nahilig magluto ng lichado? Magluto ng adobo o di kaya mga pitada? Diba una mainit yung apoy? Bandang dulo, lilitan mo na yung apoy. Why? Para lumabas yung mantika. Dahil yung mantika yun ay sasapaw natin sa kanin. Mamaya-maya masakit na batok natin po mga kapatid. Lumalabas ang sarap. Why? Dahil hawak ng Diyos ang apoy. Anumang pagsubok sa buhay mo, hawak ka pa din ng Diyos. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God! Eh, bakit ka lang tayong dumaan sa apoy? The Bible says what? Ito na. 1 Peter chapter 1 verse 7. These have come so that the proven genuineness of your faith, of greater worth than gold, which perishes even though refined by fire, may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. Ang sabi daw po ng ating Panginoon, Kanya tayo pinapadaan sa purification by fire para tayo daw po ay maging tunay. Sino po ang gusto maging tunay sa harapan ng ating Panginoon? Magsabi, amen. Mahirap maging peke. Sa raon, pag natukutan ka at peke, ang
inaagaw sa'yo, ipalulunod pa sa'yo yung alahas, mga kapatid. Amen po ba? Kailangan tunay. Sabihin mo sa kanila, kailangan tunay. Hindi pwedeng 2.95. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God. Ang mga tunay po, mga kapatid, grabe mag-praise ninyo sa Lord eh. Ang mga tunay, grabe mag-worship sa Lord. Ang mga tunay po, mga kapatid, makikinig sa pananampalataya. Hindi nakikinig sa puso, bago pumalakpak yan eh. Ang mga tunay po, mga kapatid, miskin ang may sakit yan, nilalagpas yan, mga kapatid. Grabe mag-worship, grabe mag-serve ang isa na God. Kasi tunay, ang mga tunay, ang mga tinatawag at kinukuha ng ating Panginoon. Hallelujah! Pag tunay ka na blessing ka sa harapan ng ating Diyos sa buhay. Kung hindi ka matunay, huwag ka magalala. Tatayin kang tunay ng ating Lord. Hindi ka lang. Hallelujah! Kaya sinabi ng ating Panginoon, tagalogin nga natin, kapatid. First, Peter. Alam na ng Filipino English. Peter. 1 Peter. Peter or 1 Pedro. Ayan. Sumabi. Ito ay upang ang pagsubok sa iyong pananampalataya. Ano sabi dito? Sinusubok lang pala tayo. Sabi mo sa katabi mo, subok lang yan. Sumugod ka. Testing. 1, 2, 3. Testing pa lang ng Lord. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, ipasa mo na to. Pumasa ka na. Kailangan makapasa ka na. Why? Sumugod ka sa kabila. 10 taon ka ng grade 1. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God! Ito ay upang ang pagsubok sa iyong mga pananampalataya na lalong higit na mas mahalaga kaysa ginto na nasisira ang ating pananampalataya. Our faith is more important than gold that can perish. Bagamat sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masusumpungan sa ikapupuri, ikakarangal at ikaluluwalhati ni Jesucristo sa kanyang kapakayagan. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God. The fire of purification, so to speak, the fire of purification produces the genuineness of our faith, refined like gold. Amen. We are being refined by God. Tayo po ay pinipino. Kapag tayo po ay may pagsubok, amen po ba? Huwag ka na magtaka sa Diyos, huwag ka na magreklamo sa Panginoon, huwag ka na rin manghina sa pananampalataya, kaya pinipino lang sa atin ang ating Lord. Amen po ba? Ganyan tayo kamahal ni Kristo. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God. Amen. Yan ang ating dapat tularan. We must follow the 3 Hebrew boys. The Bible says in Daniel chapter 3, Shadrach, Meshach, and Abednego replied to him, King Nebuchadnezzar, we do not need to defend ourselves before you in this matter. Verse 17. If we are thrown into the blazing furnace, the God whom we serve is able to deliver us from it. Ang sinito mga kapatid, itong tatlong magkakabarkada na ito, si TBJ, si Tito Vince and Joey po mga kapatid ng Hebrew. Amen po ba? Grabe po, napakita nila sa Panginoon na sila ay tunay. Ang sinito mga kapatid, huwag mo nang sabihin na ikaw ay tunay, ipakita mo na lang, man. Showtime, bro! Ipakita mo! Amen po mga kapatid. Patunayan mo! Amen po mga kapatid. Kailangan po mga kapatid, we have to show our faith. It is not enough that we declare our faith. Kaya sinabi po na ating song leader kaya mga kapatid, ang pananampalataya na walang kalakip na gawa ay patay. Ang pananampalataya pinapatunayan, ipinapakita sa mata ng demonyo. Na ano? Yung tinuturo sa akin ay bumabaon. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God! Hallelujah! Ano sabi nito?
Hindi na kami kailangan magpaliwanag pa. Haring Nebuchadnezzar, hindi namin itatakwil ang Diyos na pinaglilingkuran namin. Grabe po sila mananampalataya. Ang sabi sa kanila ng hari, kung hindi mo itatakwil ang Diyos na pinaglilingkuran mo, itatapong ka namin sa nalaglalagablab na apoy. Ang sabi po ng tatlong magkakabarkada, si DVJ ng Israel, itapon na kung saan gusto itapon, pero hindi namin ipagpakaling ang tukat ng Glory Church. Ganun sila mananampalataya sa Panginoon. Takang-takang ang pagsuro nila. Nakakabili po yung problema nila. Pero mag-church pa rin ako. Yes, pinapalatan. Pupunta ako dito. Why? Nandito ang ipanan ko sa Diyos. Palakpakan natin ang Lord. Ang Diyos ang tumawag sa atin. At ang Diyos ang magliligtas sa amin, Lord. Ang Diyos ang tumawag sa amin. Siya din ay may kakayahan na magligtas sa amin. Amen. Sino po mga kabila makapagsabi sa MOM? You will approve my path. In Jesus' name. Ganun tayo mga kapatid. Nung pinalayas kami sa Singapore, ayaw kabalikin yung asawa ko. Dahil buntis, pambihira mga anak na asawa ko, ayaw papasukin po, nagbayad na kami sa ospital. Ayaw ko ni-extend. Ano sabi ko sa officer? You cannot do this to me! Nagalit na yung spirit sa akin. Parang yung You cannot do this to me! Can you not see with your two eyes that she is pregnant? And can you not read this piece of paper? It's stating that we are booked for her pregnancy delivery at Mount Alvernia Hospital, and her payment is non-refundable. I demand to speak to your supervisor. Gagawin ko pa saan, yun yung all time. Nakita ko lang, buntis yung asawa ko po mga kapatid. Oh, extended 2 weeks po mga kapatid. Why? Kasi yung apoy, hinalaban mo ng apoy din ng Diyos. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God! Lumaban ka! Huwag ka magpabato! Pumasa ka! Tumayo ka! Aral ng Diyos ng lolo-lolo! Ang gusto niya, fighter! Laban kung laban! Patay kung patay! Anytime gawin mo kung kaya mo! The Bible says, I belong to a kingdom that cannot be shaken. Tayo ay kabilang sa kaharian ng Diyos na hindi naaalog. Dapat tayo hindi tayo naaalog. Dapat kasama idol natin ito si TVJ. Wish na! Itawan mo kami sa apoy. Hindi kami masusunog. Why? Kasi maitim na kami. Egoy kami. Yo. Hindi ko yung sinabi ko ng Bible. Pero, hindi sila nagpatay. Pero hindi yan nagpatunay, sila yung tunay. Hindi yan nagpatunay. Sila ay tunay. Palakpakan natin ang ating. Sino ang gusto maging tunay sa harapan ng Diyos? Masabi, Amen. Sino ang gusto pagpalain ng Diyos ng tunay na pagpapala na hindi mawawala kailanman? Masabi, praise the Lord. Panahon na para maging tunay. At tuhaan na pagkapag pananampalataya natin. Panahon na para maging tunay tayo sa harapan ng ating Lord. Pati ako, mga kapatid. Paano maging tunay? Tanong mo sa katabi, paano ba? Ay, Google ka. Sino gusto maging tunay sa harapan ng Lord? Sabi, praise the Lord. Verse 18, Edra. But even if He does not want you to know, Your Majesty, we will not serve your gods. Even if it does not. Pagpalain ako
Praise the Lord. Hindi ako pagpalain, praise the Lord pa rin. Pagalingin mo ako, praise God. Hindi mo ako pagalingin, praise the Lord pa rin. Pagpalain mo ako, magsaserve ako sa'yo. Hindi mo ako pagpalain, lalo ako magsaserve sa'yo. Bigyan mo ako ng blessing, magsaserve ako at mag-worship ako at magkikip pa rin ako sa Panginoon. Hindi mo ako bigyan ng blessing, hindi naman ako magbabago. Why? Lalo kang may problema. Yun ang pagkakataon na ipakita mo sa Diyos na ikaw ay tunay. Hallelujah! Na ang pagsamba mo, hindi na babayaran. Ang paglilingkod mo, hindi nakatingin sa bulsa, nakatingin sa lalo, sa taas. Ang tunay. O sabi nito, faith can never be tested without fire. Ang pananampalataya at tunay na pananampalataya hindi mapapakita sa Louis Vuitton, hindi mapapakita sa BMW, hindi mapapakita sa bagong kondominium o bahay, mga kapatid. Miski na kayo ng saklaan at pinagpala ka talaga, hindi dyan makikita at masusukat ang tunay na pananampalataya. Ang tunay na pananampalataya ay nasusukat sa gitna ng apoy na bagamat may pagsubok ka, na andito kapatid, na bagamat may problema ka, hindi nagbabago ang paglilingkod mo sa Diyos. Bagamat meron kang kabigatan sa buhay mo, karamdaman ka, o di kaya dinadanas mo, hindi maganda sa buhay mo na nangyari, na hindi mo talagang natanggap. Huwag ka maghanap ng paliwanag sa Diyos, maghanap ka ng confidence kung paano ka ba maglilingkod sa ating Diyos sa buhay. Dahil ang gusto niya, tunay! God wants you to become true! Amen. Marami sa akin, pag tayo po ay may pagpapala, grabe tayo mag-praise na Lord. Talos yung punggunan natin sa kakatalon. Pero kapag wala na tayong blessing, napahintulot tayo sa karamdaman, eto na mga kapatid, yung maintindihan ko nasa kasama ng piso ng mga kapatid. Ang bagal-bagal na ng piso nasa kasama. May tawag din. Hindi ko na po pwedeng sabihin po na namin. Hindi, nagbabago. Sabi mo sa akin, ay ng Diyos. Nagbabago. Ang pag-ibig mo kay Kristo. Ayaw niya. Ayaw niya. Natingin ka sa kanya. Na wala ka rito. Wala ka rin siya. Ang Diyos hindi tao na mani-mani. Huwag mong gawin tao si Kristo. Bagamat siya'y naging tao, hindi siya tao. Siya ay Diyos. Yung alam ko ang aking aking. Hallelujah. Hindi madaling magpuri. Hindi madaling kumanta. Hindi madaling magtulong. Hindi madaling tumayo. Kapag ikaw may kabigatan. Pero lalong may mabigat sa'yo, lalong mo ipakita sa Kanya na ikaw ay tunay na anak ng Diyos. Palakpakan natin sa ating. Hallelujah! 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 Alam ko na iinit sa sister. Alam ko hindi mo gusto yung sitwasyon mo ngayon. Alam ko nagigipit ka ngayon. Alam ko nag-iipit ka ngayon. Alam ko may nakadagan ngayon sa ito. Pero ano man yung wala sa'yo, huwag mong tignan yung wala sa'yo. Tignan mo yung Diyos na supplier ng lahat. Tignan mo ang Diyos sa buhay. Tumingala ka sa langit. Huwag ka tumingin sa baba. Itaas mo ang iyong mga mata. Itaas mo yung kamay. Itaas mo yung puso mo sa Panginoon. Wala ka ibang gagawin kapag wala ka. Lord, I give you my heart. I trust in you. Why? Ang pagtitiwala sa Panginoon sa gitna ng apoy ay tunay na pagsamba. Palakpakan natin ang ating Lord. Hallelujah. Anong tunay na pagsamba, mga kapatid? Amen. At kung tayo po ay tunay, if we are true before the Lord,
if we are genuine, or if we strive to become genuine. Okay. If we strive to become genuine, yes, God is the rewarder of our faith. Palakpakan natin. Kung tayo po ay sasamahan, tayo po ay magpapakatuwid sa harapan ng Panginoon. Miski na lahat na po gusto na magkasala, bagamat lahat ay tumatalikod na, ikaw ay dumidiretso pa rin. Bagamat ikaw ay tinatamad na rin, dumidiretso ka pa rin. Ibig sabihin, overcome. You are overcoming yourself. And if you can do that, you are true, genuine, authentic child of the Most High God. Palakpakan natin ang ating Diyos. And what is our reward? The Bible says what? Next. Daniel chapter 3:23. And these three men, firmly tied, fell into the blazing furnace. Itinapon na sila, mga kapatid, sa naglalagablab na apoy. And the Bible described the furnace was heated 7 times more. 7 beses na umiinit. Kung water boils at 100 degrees centigrade. Pero sinabi po ng ating Panginoon, 7 times daw po pinainit pa. So if I'm not mistaken, almost more than 700 degrees centigrade po, mga kapatid, yung init. Pero yung tinapon sila sa loob, ayun po ba? Naniniwala ba tayo, mga kapatid, na marami sa atin, nasa loob tayo ngayon ng pugon? Hindi ka na kailangan pumunta sa Pugon de Manila. Mayroong Pugon de Singapore. Ay, namilig ako dyan sa Pugon na yan. Ganyan po ba? Lalo kapag may keso at magtikilya po, mainit na kape. Ganyan. Pero yung Pugon na yun, mga kapatid, hindi tinaper nakalagay yung mananampalataya ang nasa loob ng Pugon. Ganyan po ba? Sino naniniwala siya ay nasa loob ng Pugon ngayon, masabing praise the Lord? Sino mga nahihingita na sa kanyang sitwasyon, masabing amen? Ang sabi ng ating Panginoon, huwag ka daw matakot sa apoy. Mukhang hato lang yata ang hindi natatakot sa apoy, mga kapatid. At yung 97 po, mga kapatid, ay nagtakot sa apoy. Ulitin natin ang tanong, ulitin natin yung statement, huwag ka daw matakot sa apoy. Tingnan mo siya sa katabi, tingnan mo siya sa mata, sabihin sa kanya, brother bayan, huwag ka daw matakot sa apoy. Kung dumadaan ngayon sa buhay mo, dumadaan ka ngayon sa apoy, huwag ka matakot. Sinasabi ngayon, managpalataya ka rin sa kanya, palakpakan natin ang ating Lord. Huwag ka daw matakot sa apoy. Why? Because God is greater than the fire. Ano nangyari po, mga kapatid? Nung itinapon sila sa apoy, ano nangyari? Then Nebuchadnezzar uplift to his feet. Ano po siya, mga kapatid? Ang galing ni PBJ. Then Nebuchadnezzar lifted to his feet in amazement as his advisors. Were there 3 men that were tied up and thrown into the fire? Hindi ba 3 yung itinapon natin sa bugod? Oo nga, sir, positive, posing. 3 yung itinapon namin sa apoy. They replied, certainly, your majesty. But he said, look! Everyone say, look! I see a 4th man walking around in the fire, unabotted, unharmed. And the 4th looks like the Son of God. 3 yung itinapon, si Shadrach, Meshach, and Abednego, EBJ, itinapon sa loob ng pugon. Pero hindi sila naging 3. Sa gitna ng apoy, meron daw tayong kasamang isa pa. Kasi dito, ang regalo natin, bagamat nasa pugon ka, kasama mo si Kristo. Hallelujah! Hallelujah! Ayaw mo ng apoy, ayaw mo ng pagsubok, pero kung mo siya nakikilala sa pagsubok,
nung sila ay lumabas sa gitna, lumabas sila sa pugon, hindi daw sila nasunog. Naniniwala pa kayo? Pinapasabi ng Panginoon. Kung naniniwala ka, nagsasalita ang Panginoon. Ngayong pagsubok mo na yan, malalagpasan mo. At mas mahigit ka pa dyan, paglabas mo, palagpasan natin ating Diyos. Ngayon mo sana pa man, ang kapatid natin, Brother Molly. Ngayon ko nga, tinanggalan ng trabaho, tinanggalan ng bahay. Anong pinalis sa kanya? Managing pa siya ngayon eh. Mas mataas pa eh. Yung kinalagyan niya. Pag sabi nito, kaya ka nilalagay sa apoy para itaas ka ng Diyos. Palagpakan natin ang Panginoon. Kaya ako ng tatlong PBJ. Other Bong, other Arthur, other Erika. Other Dennis, Erika. Kailangan ko ng hari. Hari malupit. Kaya ba? Para naman. Ito, hari malupit. Hari ka na. Sumuwi yung hari, di ba? Ayun. Ito, kunyari. Ito ka, ito ka, boss. Huwag ka naman, please. Please. Uy. Pwede na rin, ito ka. Isa. Ano ko na pinalo? Kung hindi kayo mananampalataya sa Diyos ko, itatago ko kayo sa apoy! Takay mo na! Parang yun. Please! Ano? Maniniwala pa kayo? Hindi kayo maniniwala. Hindi kayo mananampalataya, magsiserve pa rin kami! Mag-start pa rin kami! Mga kawal! Tayo sa'yo! Mga kawal! Italing nga itong tatlong to. Mga pasaway to. Ito yung shawal. Mga kawal. Magkano kong kawal? Kawal! Bagay ang mga kawal natin. Mga kawal. Di ba kumakain? Tayo nito. Takot! Di ba natatakot ha? Ikaw pa yan. Una ko to. Wala na yan. Dito. Parang sa gitna. Okay. Hindi na kayo ngayon. Ayun. Kaya nangyari mga kapatid, nagulat ka. Nagulat ka na. Pagpasok nila mga kapatid, apat na sila doon. Apat na sila. Sabi ng hari, sabi niya, bakit naging apat? Kasi yung kawal. Tinanong niya yung kawal eh. Bakit? Di ba tatlo yung pinasok ko? What happens? Bakit natin apat? Ano nangyari? Di ba tatlo lang itong kinakausap ko kanina? Eh bakit sinasasiraan mo yung isang kawan natin? Sino yun? Hindi lang ba naglalaro pa sa apoy? Anong ginagawa nitong tatlo na mga kapatid? Nagpe-praising daw sa Lord. Nagpupuri. Hindi nasunog eh. Alam niyo kung bakit hindi nasusunog? Ang sabi ng Panginoon, mainit daw sa loob ng pugon niya eh. Eh bakit hindi sila nasunog? Why? Kasi yung pang-apat, pinapaypayan sila, paypayan mo sila. Di ba? Wala pa ka na kay Lord. Mainit ka, sige. Kasama mo ba? Mainit eh. Nasamoy ka! Kasama mo ang Lord! Hindi ka ba iinitin? Hindi ka ba susunod? Kapalan! Kalot ng Lord! Natabahan ka niya! Kaya niya! Na yung mga kabangisa na nagtapon sa'yo, sila ang masusunod! Pero habang kasama mo ang Diyos, hindi ka raw niya pababayaan! Mainit pa eh! Mainit pa! Sige ba? Diba? Masarap? Kaya diba? Hindi nasunog! Why? May kasama sila na Savior! Palakpakan natin ang ating Lord. Sige, makakapuno po tayo mga kapatid sa isa. Tanong ang Panginoon. Why? Because when you are in the fire of trial, Jesus Christ will be your thermostat. Ano ba yung thermostat? Thermoregulator. Kapag nasa gitna ka doon ng pagsubok, hindi ka doon ipapaintulot ng Diyos sa isang pagsubok na higit sa iyong kakayanan. Kanya kung 7 times yun, malamang yung binawasan ng Panginoon nyo. Why?
Kasi hindi ka daw ipapahintulot sa pagsubok na hindi mo kaya. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kaya mo yan. Kasama mo ang thermostat. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God. Hallelujah. Praise God. Ano susi para tayo lumamig? What is the key? So that the thermoregulation of our faith will activate. Ano kailangan natin gawin para hindi tayo mainitan sa gitna ng apoy? Gusto nyo malaman. Ang sabi ng Panginoon, the Bible says what? 1 Peter chapter 4 verse 12, Beloved, do not think it strange concerning the fiery trial which is to try you, as though some strange thing happened to you. Sabi mo sa kanila mo, is it strange to have a problem? Tagalogin natin po mga kapatid dahil parang hindi bumabaon sa atin. Mga minamahal, sabi mo sa akin mo, mga minamahal, huwag ninyong isipin na waring bang hindi pangkaraniwan ang matinding pagsubok na inyong dinaranas. Huwag ninyong isipin na tila bagang hindi pangkaraniwan ang nangyayari sa inyo. Sabi mo sa kanya mo, yung apoy mo, nanatakot ka, pangkaraniwan lang yan. Sumagot ka naman, bakit? Ikaw lang ba ang walang pera sa mundo na ito? Sumagot ka naman, bakit? Ikaw lang ba ang iniwanan ng mahal? Sumagot ka naman, ikaw lang ba ang tanging nag-iisang tao sa mundo na nagkakasakit? Ikaw ba'y pinagtampuan na ng langit na ikaw na lang yung isang tao sa buong mundo na nagkaroon ng tigyawat sa gitna ng mata mo? Karoon ka naman pinagtampuhan ng gadhana? Kanya kapag wala kang pera, ano ka, hinahanap ko dyan. Pera ka ba? Napaglaban niya. Napaglaban niya. Pag walang pera din yung kapatiran mo, mag-alak ka na. Why? Hindi ka upload. Sabihin mo sa akin, gusto mo maging upload? Gusto mo maging normal? Sabihin, pag tayo ay may pagsubok, ginagawa kang normal lang na yun. Palakpakan natin ang ating Lord. Amen po ba? Amen. Kung ikaw na lang talaga ang ikaw na lang yung nag-iisang tao na hindi nagigipit, abay magtaka ka. Baka nag-rapture na. Amen. Abay kung ikaw na lang yung may sakit you are the only man who has a sickness in the midst of 6.5 billion people in the world. Abay magtaka ka. Baka Android na lahat ng buong tao. Amen? Why? Ang pagsubok, yan ang nagpapaka-human sa atin. Sino po ang gusto maging normal? Magsabing praise the Lord. Maging buwas ang ating puso kapag tayo pinapahintulot ng Diyos sa pagsubok. Palakpakan natin ang ating at huwag kayo magtaka sa Lord. Kasi nito, pag nagtatanong ka pa sa Panginoon, Lord Basket! Lord Basket! Lord Basket! Ikaw ang ilalagay sa basket. Why? Hindi ka nagiging normal. Ibig sabihin nito, normal lang po sa tao ang magkaroon ng trials. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Amen. The Bible says, pag di pa medyo wala na ang boses, do not energize the enemy by exaggerating the problem.
Ini-exaggerate mo eh. Huwag ka daw mag-exage. Sabihin siya kayo, exage ka ba? Amen. Kung sa kalagitnaan ng preaching, bumaba ako dito at tinignan ko yung tigyawat ni brother. Brother, grabe yung tigyawat mo, puputok na yan ah. Tulungan kaya ka na, putukin ko na yan. Ano po ba? Nasayang ang pagpunta na lahat eh. Amen. Why? Kasi yung tigyawat niya, yung pinansin ko. May nababaliwala kung may pinapansin tayong maliit na mga pagsubok. Dahil yung maliit na yon, pinapalaki natin. Amen po ba? Grabe itong tigyawat na to, parang may tao lahat ang lalabas dito ah. Amen. Sabihin sa kanila, garabs. Grabe. Amen po ba? Sira yung araw mo, hindi ka nakapagtrabaho, kasi meron kang tigyawat, man. Amen. Huwag ka nang sayangin yung buhay mo dyan sa maliit na bagay na yan. Do not energize your enemy by focusing on your enemy's attack on your life. Huwag mo siyang pansinin. O sabihin ito, nagpapapansin lang. Alam mo yung natabi mo, sino ba? Ano ba? Ang nagpapapansin sa'yo mo? Pag naghahanap ng pansin, ibig sabihin, kulang sa pansin. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God! Diba? Eh, pag pinansin mo ng pinansin yung problema sa pera, problema sa asawa, problema sa nangyari sa'yo 5 years ago, abay walang mangyayari sa atin. Amen. Nasayang ang ating buhay po, mga kapatid. Palakpakan natin ang ating Panginoon. The Bible says, itrato daw nating pangkaraniwan. Pakibalik na yung verse system. The Bible says, amen, mga minamahal, huwag ninyong isipin na wali bang hindi pangkaraniwan. Amen. Pangkaraniwan lang talaga minsan nawawalan tayo ng pera. Dahil pag hindi ka nawawalan ng pera, ano ka bibigyan ng Diyos ng pera? Pag hindi ka nagkakasakit, paano ka palalakasin ng Panginoon? Pag hindi ka nalulungkot, paano ka aalawin ng Espiritu ng Panginoon? Kasi dito, panahon na para itrato natin yan bilang pangkaraniwan lang. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God. At kapag may tinrato tayong pangkaraniwan, if you treat your problems as ordinary, you must make an extraordinary faith. Pag ginawa mong ordinary na lang ang problema mo, kailangan meron kang gagawin special. Dahil kapag hindi mo ginawa special ang iyong faith, sigurado yan, yung problema mo ang magiging special. You have to make your faith special so that your problems will become ordinary. Because if you will not make your problems ordinary, if you will not make your faith extraordinary, you will make your problems extraordinary. Pag pinalaki mo ang problema at pinaliit mo ang pananampalataya mo, magugulat ka, piling malaki ang problema mo. Pero kung palalakihin mo ang pananampalataya mo at doon ka magpo-focus kung paano mo palalakihin ang pananampalataya mo, liliit ang problema. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God. Marami sa akin, wag po tayo magagalit. Kanya, napakalaki ng problema kasi maliit ang pananampalataya. That is why the Bible says, we have to decrease so that God will increase. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God. And how do we make our faith extraordinary? Who wants to make
his or her own problems ordinary. Say amen. Who wants to make a special faith? Say praise the Lord. The Bible says what? In Daniel chapter 6 verse 10. Now Daniel learned that the decree had been published. He went home to his upstairs room where the windows opened towards Jerusalem. 3 times a day he got down on his knees and prayed. Thanksgiving to God. Sabi nito mga kapatid, pag ang faith natin, ang prayer life natin, matagal pa yung pagka-charge ng cellphone. Mahaba na yung 1 minute sa prayer life natin. Huwag po tayo magagalit. Hindi ordinary lang ang prayer natin. Kaya magugulat tayo, extraordinary ang tingin natin sa problema. Kasi ordinary lang ang prayer natin. Why? Panahon na. Kailangan po natin maging extraordinary. Amen po ba? Basta pag ka nang gugulat, kasi lahat ka natutulog kapag ikay mag-pray. Palakbakan natin ang Lord. Mabuti pa yung tulog ng Facebook, magigising din. Kaya yung tinig ng Espiritu Santo, mga kapatid, dapat ganyan tayo mag-pray. Kaya para walang mutang natutulog, mga kapatid. The Bible says that Daniel prayed 3 times. Amen. 3 beses siyang nanalangin. Pastor, 3 beses naman ako nananalangin Bakit malaki pa rin ang problema ko? Pakibalik yung verse, sister. He prayed 3 times, giving thanks to God. 3 beses siyang nanalangin na nagpapasalamat na itatapon pa siya sa kulungan ng mga leon. O sabi ito, ordinary lang ang prayer natin. Kapag ang prayer natin, Lord, amen, 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 amen. Amen. Pero nagiging extraordinary ang prayer natin. Bagamat may problema ka na, thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Bagamat may pagsubok ako, Lord God, ang importante, kilala kita sa gitna ng pagsubok. At alam ko, hindi mo ko iiwanan. Pagdating ng tanghali, Lord, salamat, Lord. Bagamat wala akong trabaho, nakakakain pa rin ako. Lord, praise God. Hallelujah, hallelujah. Pagdating ng gabi, Panginoon, bagamat napahal yung Panginoon ko, naubos lahat yung mga pinagkitaan ko. Lord, salamat, Lord God. Hindi na namamatay yung mga kamag-anak ko. Lord, salamat, Lord. Salamat, Lord. Why? Because there's so many things you have to thank God. Palakpakan natin ang ating Lord. Sino dumadanas kayo ng pagsubok sa aming praise God? Huwag mong gawing ordinary ang prayer life natin. Kaya kapag naging ordinary yan, magugulat tayo, extraordinary, tigil mo sa problema. Amen. Konting nalagdag lang. Lord, siguro, pumamatay na ako. Ano ba karanta mo sumakay ka sa aeroplano? Tapos yung piloto, nervyoso. Papahinda po, I have an announcement to make. Dahil meron silang turbulence mo. We all going to die! We all going to die! Say last prayers! We all going to die! Pambira, pati air pocket lang mga kapatid. Nailanding naman yung aeroplano. Pag landing ng aeroplano, kalahati ng pasahero patay. Why? Inatake sa puso. Why? Kasi po mga kapatid, amen, hindi na din nagpanik. Pag tayo nagpanik, hindi na magpe-pray. Pero pag nag-pray ka, hindi ka magpapanik. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God. Nasabi natin na ito. This is your captain speaking. The seatbelt sign is now lighting up. Please put your seatbelts.
And stewardess, please stay on your stations. Amen po ba? Amen. Uupo lang sila doon. And put your seatbelt. O sabihin ito, pag may turbulence, huwag kang malikot mo. Sabihin mo sa kanila, huwag kang malikot. Masyado kang malikot. Ang gusto ng Diyos, nananampalataya, hindi dito tike. Labas matok, maniniwala, magdududa, maniniwala, magdududa, magsiserve, hindi magsiserve, magtitiwala, hindi magtitiwala, ay ng Diyos na babago-bago! Mag-seatbelt ka at makakaraos ka. Mailalanding na maayos ng piloto ang aeroplano, huwag ka lang makalito. Next, sino ba ang gustong pagpalain ng Diyos? Masabing amen. And they brought the ark of the Lord and set it in its place inside the tent. Then David pitched it, and David sacrificed burnt offerings and fellowship offerings before the Lord. Pag sabihin ito mga kapatid, the Bible says that you must give an extraordinary offering to God. Pag yung offering natin sa Diyos, ordinary lang. $2 a year lang. Magugulat ka pagdating sa problema sa pinansyal. Ang laki-laki ng problema mo. Why? Kasi ordinary lang ang paglalagay mo. Why? Because God said, we have to worship God in giving. Worship means you are putting work in your worship. Pag sinabi you are putting work in your worship, binibigyan mo ng halaga yung pananampalataya mo kay Kristo. Amen po ba mga kapatid? The Bible says, pakibalik ng konti. Si David, nag-alay na ng burnt offering. Nagbigay na ng ikabo. Nagbigay pa po siya ng fellowship offerings. Amen po ba? At parang nag-resign na tala po ng mag-inubo trustees ng God to the Glory International Church. Amen. Amen. Pagbigayan na po mga kapatid, naghahanap tayo ng putikit mga nasusuot ng Adidas, at isa nasusuot ng Reebok po mga kapatid. Amen. Dapat po, kapag may problema ka sa pinansyal, lalo ka magbigay. Amen. Amen. Parang ilan lang natin ang amen. Okay din naman kayo. Palapukan natin ang ating Lord, praise God. Kaya ang susi ng pagpapala. Ang susi ng pagpapala, hindi lang yung church ang ibinabless mo, pati yung pastor binabless mo. So parang, dapat binibless niyo yung pastor. Lalo na mag-anniversary tayo, binibless ko ang church para ano? Para pagpalain ng church. Dahil sa pamamagitan ng church, pagpapalain ako ng Diyos. Palakpakan natin ang ating Lord. Hindi mo na tayo ng Pilipinas, ha? Dito mo na tayo magpapasko. Yung offering natin sa bibili natin ng plane ticket, i-offering na natin sa Lord. Sacrifice ka. Magugulat ka. I-bless ka ng Lord 100 times fold. Why? Hindi naging ordinary ang iyong pagbibigay. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God. At kung may pagsuko ka sa pinansyal, hindi ka matatakot. Why? Lord, nagtanim ako ng extraordinary. Pag extraordinary ang offering ko sa iyo, extraordinary din ang tatanggapin ko sa iyo. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God. Yes! David said to Michal, it was before the Lord who chose me rather than your father or anyone from his house, when he appointed me ruler over the Lord's people, Israel. I celebrate before the Lord. Alam niyo po mga kapatid, pag tayo ay nag-church, dapat nagse-celebrate tayo. Parang ilan na natin namin. Pag sabi, tayo ay nag-church, nagse-celebrate tayo. Why? Kasi yung pananampalataya natin ay buhay. Dahil buhay ang Diyos, palakpakan natin ang ating Lord Jesus. Ano po mga kapatid? Ano ang
Verse. I will become even more undignified than this, and I will be humiliated in my own eyes, but this day, girl, she spoke, I will be held in honor. Sinaway siya ni Michal. Hoy, David! Pampihira ka! Hari ka! Nawala yung style mo! Why? Grabe ka magpuri sa Diyos! Amen. Si David alam niya na kapag siya'y nagpupuri sa Panginoon, kailangan extraordinary ang kanyang pagpupuri. Extravagant ang kanyang praise. Kailangan extraordinary ang praising niya sa Panginoon. Kung ang pagpupuri mo sa Panginoon, kapag nagtatrabaho kay ganito, I praise you, Lord, forevermore. I lift my voice to the Lord, for Jesus Christ, the Son of God. I lift your name in all the earth. Ang tingin mo sa'yo mo yun, reject us! Rejected po. Naging mo ba? Ang gusto ng laman mo. Ito ko eh. Why? Kasi rejected eh. Pagkaroon ka na natin, paano kayo bless ng Lord? Ang Diyos hindi siya nag-bless ng mga epileptic. Gusto nito, may problema ka. Lalo kang magbigay ng extraordinary